Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay narito ako para sa isang matinding pampaswerte na talaga namang magiging dahilan upang ang pera sa inyo ay lumago ng lumago at hindi titigil. Ito po, ang spell na ito ay napakadali lamang at ito po ay na-share ko na, ngunit hindi ganoon karami ang nakakaalam nito. Maaring narinig nyo na ito pero sigurado ako na ito ay napaka-epektibo naman talaga, kaya nais ko itong ibahagi muli sa inyo. Ito, dito wala kang gagastusin masyado dahil mayroon ka na nito ng mga gamit na ito sa iyong bahay, sigurado ako niyan. Unang-una ay kakailanganin mo ng isang pulang tela. Kahit pinagluma ang damit, gupitin mo na lamang. Kaya nito, pulang tela, pinagluma ang damit. Panali, kahit anong panali para sa ating tela. At kakailanganin mo rin ng ilang dahon ng laurel. 3 o di kaya naman ay 4. Ngunit ito ay mayroon na mga ko ditong 3. 3 na dahon ng laurel. Ayos lamang kahit hindi siya buo. Ngunit, ang gagawin natin dito ay kung 3, depende sa iyo kung 3 o 4 o 5, kahit ilan ang gusto mo, dahil susulatan natin ito ng ating mga kahilingan na sisimbolo sa mga bagay na nais nating makamit, gaya na lamang ng prosperidad. Nako, sino ba namang hindi gusto ng prosperidad? Sulat mo yan sa isa nating dahon ng laurel. Siguraduhin nyo na dito tayo sa harap ng dahon ng laurel susulat at hindi dito sa likuran niya. Kung makikita mo kung saan dyan, ito yung likuran at ito yung harapan. Kung makikita mo, mas makinang siya. Ito ay hindi masyado. At yan yung arko rin niya. Makikita natin, no? Yan, mas green yung unahan niya. Kaya doon tayo magsusulat. Unang-una ay maaari mong sulat prosperidad dahil nais nating magkaroon ng prosperidad sa ating buhay. Yan. Habang sinusulat mo ang prosperidad, hawakan mo ito pagkatapos at isipin mo ang mga prosperidad na darating sa iyo. Sunod naman, halimbawa ay gusto natin ng kapayapaan. Siyempre, nais natin ng kapayapaan sa ating pamilya. Maaari, hindi nag-aaway-away, tahimik lamang. At siyempre, ay hawakan mo ito at iisipin mo kung paano kapayapaan ang nais mong mangyari. Sunod naman, ang nanaisin pa natin ay siyempre, ang swerte. Kahit anong sipag mo, kung malas ka talaga, ay wala rin. No? Kaya nga sinasabi namin sa inyo na ang swerte na ating ibinibigay ay sasamahan dapat natin ng sipag. Bakit? Dahil kung swerte lamang ng swerte, ay talo ka pa rin. Dahil paano mapupunta sa iyo ang mga swerte kung nariyan ka lang sa iyong bahay? Halimbawa ay may pupuntahan ka pala at naroon pala ang swerte na papa sa iyo o sa trabaho na kukuhanin mo. Ngayon ay ilalagay mo ito sa loob ng ating pulang tela. Ilalagay mo ito sa loob ng ating pulang tela at itatali natin ito. Ikukulong natin ang ating dahon ng laurel dito. Ngayon, ang maaari nyong gawin upang mas maging maganda ay sunugin nyo muna ang dahon ng laurel at habang sinusunog nyo ang bawat isa nito, ay iniisip nyo ang lahat ng swerteng matatamo nyo, ang pasasalamat at iisipin nyo na nakuha nyo na ito. Ngunit kung mas napagdesisyonan nyo na ganito na lamang, ay ayos lamang din naman. Ngayon, saan nyo ito ilalagay? Ilalagay nyo ito doon sa inyong bigasan at dapat doon sa inyong bigasan na hindi mawawalan ng bigas. Kahit ilang piraso na lamang ng bigas ay nariyon, ay basta ay may bigas pa at kahit ilang piraso lamang ay ayos na iyon. Pwede na iyon. Ilalagay lamang natin ito dito at hindi dapat natin ito papatagalin ng 6 na buwan
Dahil baka pamahayan na ito ng insekto, itapon mo na ito maaring 3 buwan o 6 na buwan. Yun lamang at syempre, kagaya nga ng sinasabi namin sa inyo, kung hindi kayo naniniwala sa mga ganito ay wag nyo na itong gagawin dahil magsasayang lamang kayo ng oras at magsasayang lamang kayo ng mga gamit ninyo. Maraming salamat at sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito.